Hi, good morning once again. Welcome back sa ating YouTube channel, no. So ngayon, kikita po ninyo yung pabahay natin, yan yung update, no. At so trabaho natin ngayon, itong nagkalat, no, itong nagkalat na mga ginawa kong concrete post. So itatayo ko na yan at mayroon na rin akong ditong naitayo, no, ito. So ito na yung pinaka-guide ko, itong nakatayo na ito. So binilang ko, sumukat ako ng 8 feet kasi gusto ko sana 3 meters ang pagitan. So tinitingnan ko, hog wire lang ang ididingding ko dito. So napakalayo, no? Napakalayo. So mas may gina yung 8 feet yung pagitan para kahit papano ay matibay, no, dahil nga hindi naman to pang pang matagalan na ito. At nakikita naman niyo, no, yung ating poste, ayan, nakatayo na. Ito yung ginawa ko na 5 by 6 rin ng haba. So ibinaon ko yung 1 feet. So malamang hindi ko masusundan to doon kasi doon yung part doon medyo malalim yung area na yon. Itingnan ko kung ano magagawa kong diskarte dyan sa lugar na yan. So yan po yung trabaho natin ngayon, no? At tuloy-tuloy na itong pagbabakod natin. Yung bububungan, yero na lang ang kulang dyan dahil nga siyempre yung kanyang bubong, no, ay pamakuan, ayos na, no? Ayan po yung kanyang pamakuan, ayos na. At papakita ko yung update, no, para makita ninyo yung update sa ating pabahay. O patuloy rin tayo, no, hindi tayo tumitigil sa trabaho. Ayan na po yung kanyang update. Nakikita po ninyo. Kinapos ako ng 8 yero, no. Kinapos ako ng 8 yero at itong pinagtabasan ng kahoy naman, nakikita po ninyo. So kukunin ko lahat yan, parang ito yung kusot, no, ng pinagtabasan. Gagawin kong panambak dyan sa loob, parang ipa ng palay, no. At yan po, no. So yan po yung sitwasyon ng ating pabahay. Sobra sa kalahati yung hindi nabubungan, 8. Yung naibubong ko lang, yung sobrang yero na nakuha ko noon. No, dahil nga nakita ko yung sitwasyon na hindi maganda dahil nga siyempre pumapasok rin yung tubig, no. So ganun po yung setup natin. So dito naman, dito ko ililipat yung hindi ko pa rin nailipat yung urban gardening ko dahil nga siyempre kiniklearing pa itong at ito yung mga tira-tira nung kahoy, hindi pa naasikaso. Siyempre gawa ng busy rin sila ngayon. So yan po yung ating gagawin ngayon ay pagpapatayo ng pabakod natin. So tuloy-tuloy na tayong magbabakod nito dahil nga siyempre gahol na rin tayo sa oras. At mahaba na rin, no? Mataas na rin yung aking punla doon. Hindi ko pa rin nailalatag dito. Ito na yung una ko na ipatayo, no? Ayan. So, yan yung pinaka-guide niya. So ang sukat niyan 5 by 6 at 6 rin yung taas, no? At itong naikalat na rin dito bawat kung saan ko itutusok yan, no, kung saan ko itatayo. So nailagay na dyan dahil nahirapan ako, tinrangkaso ako nung 2 araw sa paghila ko nito dahil ginawa kong ginawa ko ng gulong. Hinila ko lang dahil wala akong kasama, busy sila. So ngayon, ayun ang gagawin natin ngayon, ay tatayo at yun na yung gitna ng nakatayo na rin doon. So lahat ng poste na ginawa ko, 13 ay naikalat na yan dyan lahat. So marami pang kulang yung gagawin natin poste. Itatayo lang natin yung unang poste na gawa natin. So yan po. At samahan niyo ako ngayong umaga na ito, umagang kay ganda, at tayo tatrabaho na naman dito sa bukid. At ito papakita ko rin yung kapaligiran. Ayan po yung kapaligiran natin, no.
mayroong mga sagingan at itong kalamansi hindi pa namumunga. Malaki na sana itong mga kalamansi na ito, hindi pa namumunga. At ito ngayon sinasabi ko sa may-ari, no, itong kalamansi niya, dapat may produkto na ito. Sabi nung nakakaalam, malimlim daw kaya hindi namumunga. So problema nga ito, sabi nga nung may-ari, no, tatanggalin niya yung saging. Sayang din kako yung saging dahil produktibo na yung saging. Ayan, masyadong masukal pa dito kaya kailangan natin talagang mag rigging area. At hindi rin tayo makapagtanim kung dahil nga maraming pakawalan na kambing dito. At magagalit ka lang, no? Dahil nga siyempre sayang yung pagod mo kung kayo magtatanim nang hindi mo po proteksyonan yung pananim. Ito yung street nung ating gagawin, no? Yung sukat nito ay 8 feet, no? Mas may ginang maaga pa tayo mag-uumpisa dahil hindi ko na kaya pag mainit na. Makakuha lang tayo ng mga 4 na mabutasan ngayong habang maaga pa. So mas maigi dahil mag-uumpisa na naman tayo mamaya uli. So yan po, good morning. Ito na yung sukat, no? So ito, sukat natin dito, no, ay pare-parehas tong sukat ng ating nag-adjust lang ako nitong huli na pero sa haba ganun pa rin haba niya. Bawat mabutasan natin, direksyonan natin itatayo. Yung mga bato, kailangan natin yan. Pang patibay rin yan. So ito na, no, ito na yung ginawa nating poste. Kikita po ninyo yung tsura. O nakatayo na siya. Hindi pa nabuhusan, no? Ayan yung diretsyo niya. O yan po yung ating ginawa ngayon. So bubuhusan na lang tong bawat poste, no? Ayan. Bawat poste bubuhusan natin yan para tuluyan ng tumibay, no? So mga temporary pa lang yan, kailangan mabuhusan natin kaagad to para anuan man ang kambing. So nakikita ninyo, iniiwas lang dahil marami pang mga malalalim na lugar kaya hindi siya tuwid masyado. So okay naman, sariling gamit lang, hindi naman tayo kontraktor, no? So yan po yung ating gawa ngayon, no? Trabaho ngayon. So nakikita na ninyo kung anong progresibo. So ito tuloy-tuloy ito, diretso ito hanggang doon sa dulo. Pero yung area ko hanggang dyan lang sa may poste doon papuntang karsada. Kailangan na natin na mabuhusan to ngayong araw na ito. So yan po yung update natin sa ating ginagawa ngayon. So ito na, no, yung update sa ating ginawa. Nakikita po ninyo yung ginawa ko. So tinulungan lang ako nung tito ko, no. At siyempre meron pa dito yung bayanihan, no. At temporary pa ito
Dahil hindi pa nabuhusan yung mga ilalim, nakikita po ninyo, no? Hindi pa nabuhusan diyan. So makatayo lang siya at bubuhusan namin ng may simento na para matibay, no? Ayan po yung ating ginawa ngayon, nakikita po ninyo, no? Maring nakikita ninyo, bako-bako, no? Hindi may malalim, may mababa, may mataas. Kasi yung lupa, hindi pare-parehas yung taas ng lupa. So yung poste naman natin pare-parehas ang haba. Kung sundin natin yan, masyadong masyadong malalim. Kung ibaw natin masyado. So kakapusin yung dahil ngayon malalim yung lupa, mayroong So yan po yung update natin ngayong umaga na ito sa ating ginagawa. So bubuhusan na lang yan ngayon. So ito na, ito na yung nagawa natin na poste, no? Kita po ninyo sa likod ko. So ito yung patakbo na doon sa hanggang dulo na, no? Ayan. Itong mga poste na yan. So although hindi naman pare-parehas yung taas niya kasi nahirapan kami mag-adjust sa may mababang lupa. Kung habulin namin yan, pagkatapos yung sukat nung aming pamuste, pare-parehas ang sukat. Hindi talaga pwedeng habulin kasi may malalim na talaga yung lupa, no? At may mababaw. So nag-adjust na lang kami ng pinari-parehas, no? At pinalawak na lang yung yung kanyang pundasyon. So yan po yung update natin ngayon sa ating pagbabakod, no? So magantay tayo ng mga 3 araw, matigas na ito. At magantay tayo ng resources na gagawin nating yung gagamitin ko ay hog wire lang muna, no? Habang wala pa tayo, no? Kulang pa yung resources natin. Ayan na po, ayan, nakikita ninyo, no? At nabuhusan ko na rin yung bawat pundasyon niya. So yung mga mababaw yung kanyang pundasyon, so dinamihan ko na lang, no? Nilakyan ko na lang yung pundasyon. Siguro magtatagal na itong bakod na ito. Dahil nga yun nga yung after natin dito ay magtatagal, no? Kaya nga nilakyan na natin yung bakod dahil dati kong bakod ay kawayan lang. Hanggang doon pa sa dulo dahil sa utol ko yung doon sa hanggang dyan sa nag-iisa na yan. So yan yung boundary, papuntang karsada na. No? Ayan po yung ating update na ginagawa nating pabakod ngayon. At ito na, nakatayo na. So mag-aantay na lang tayo ng mapatigas to. So ito na, no? Ito na yung poste. So mag-aantay na lang tayo ng mapatigas to. Mula doon sa dulo, ayan. So size ang taas 5 by 6 by 6 din, no? Yung haba. Ayan po. Yung ating trabaho today. Salamat po, salamat. Good morning. Good morning. Ayan.